Sa episode pong ito, pag-usapan natin yung mga kababayan natin na nag-for good na sa atin. Tama ba yung desisyon nila o mali? Marami po akong nakita. Nag-uwian na sa atin for good, sabi nga. Pero after 1 year, 2 years, nakita ko nandito na ulit. Tama ba o mali ang ginawa nila? Ito po si Noel ng Pinoy Guard Italy. Ito nga po, medyo pagod, haggard sa trabaho ka. Madaling araw na kararating ko lang galing sa duty ko as security guard. Pag-usapan nga po natin, marami akong kaibigan na nag-for good na sa atin. Yung iba naman, may kaibigan ako na from ibang bansa, Ecuador. Nung 10 years ago, dahil para bang nanawa na siya. Mahirap po ang sitwasyon namin dito. Minsan mawalan ka ng trabaho at hindi ka na maka-recover ulit. You have to earn a living. Dapat kumakain ka. May bills. Lalo kung makakita ka ng trabaho na live out at wala ka na makita ng trabahong live in. So, hindi ka po basta-basta makakaipon. Yung kaibigan ko pong ito, nag-decide na siya na umuwi na forever. Sinuko niya yung permit of stay niya. May lumabas noon na umuwi ka lang ng bansa mo, bibigyan ka namin ng 1,000 euro. So, pinagpalit niya po yun. Ngayon, nagme-message siya, gusto niya bumalik dito, tulungan ko raw siya. Pag wala pong job request open, magiging illegal lang kayo dito. So, hindi ko siya matulungan. Maghihintay kami ng FLUSI, kung tawagin yung job flow request. Pwedeng makahanap kami ng seasonal, yung mga namumulot ng namimitas ng kamatis, ubas, sa ubasan. Mahirap po, nasa ilalim ng araw. Para lang siya makabalik dito, hinahanap ko siya ng trabaho. Mahirap po. Kaya yung mga kababayan natin na hindi pa kayo sigurado, pag-isipan nyo mabuti. Lalo kung yung bansa nilang, itong kaibigan kong from Ecuador, nagsisisi siya dahil yung bansa nila ngayon is nagkakagulo, economical crisis. Halos yung mga tao raw nagwawala na sa mga kalsada, binabasag yung salamin ng mga tindahan at grabe na po, ninanakaw na yung mga paninda, pinapatay yung mga may-ari ng tindahan, nilulusob na dahil sa gutom na ang tao. Kaya mag-isip tayo kung worth ba na umuwi na, kung handa na nga ba kayo. Kasi pag umuwi kayo at lalo isuko ninyo yung permit of stay ninyo, kung hindi pa kayo Italian citizen, mag-isip-isip muna kayo. Of course, sabi ko sa inyo, yung isang episode ko, kung may babalik lang ang panahon, hindi ako nag-abroad. At kung sa madaling panahon magkakapera ako, gusto ko nang umuwi sa atin. Sabi ko nga, iba pa rin yung bahay mo. Wala magsasabi sa yung umuwi ka ng bansa mo. Masakit po yun, dinadanas namin dito. Yung masabihan ka ng ganon. Dahil hindi mo to bansa. May mga hindi natin maiwasan na mga tao pa rin sa mundo, hindi lang Italian, kahit sa bansa natin, na mga, pasensya na po sa salita, ignorante kung tawagin. At masama yung espiritu niya, masama siyang tao dahil mapang-api siya, nananakit ng damdamin. Umalis ka rito, hindi mo to bansa, masakit po yon. Kaya po kung hindi kayo ready,
at wala kayong malaking hawak, sigurado o siguradong gagawin ninyo pag umuwi kayo ng bansa natin sa Pilipinas na mapapaikot nyo yung pera, baka magsisi kayo. Ingatan nyo yung desisyon ninyo, pag-isipan nyo mabuti. Kahil hindi po naman sa ayaw kayong tulungan ng kamag-anak ninyo, dahil baka yung kamag-anak ninyo is hindi rin nila kaya. Kaya uwi po kayo na hindi konkreto yung desisyon ninyo at yung hawak ninyong panimula na sigurado kayong tatagal. Huwag ninyong isuko yung permit of stay ninyo, lalo kung hindi kayo Italian citizen pa o saan man kayong bansa nandoon, dahil hindi na kayo makakabalik. Mahirapan kayo sa bansa natin hanggat hindi nagbabago ang sitwasyon. Huwag kayong mag-risk. Of course, kung may option kayo, nakikita nyo naman na may pupuntahan yung iniisip ninyo, bakit hindi? Go on. Ako, believe ako sa inyo. Ako po sa ngayon, takot ako. Ang dami kong nakita na mga kababayan ko nag-uwian tapos nagbabalikan, nag-aalisan ulit ng bansa natin. Of course, marami rin ako nakita na hindi naman lumabas ng bansa natin pero success. Kaya nga po, huwag rin kayo matakot na magbalik. Yan. Basta may widow lang kayo kung tawagin, malakas ang diskarte ninyo. Mabubuhay naman siguro tayo pagka umuwi tayo. Yun lang. Kung naisip ninyo na pag umuwi kayo at naubusan kayo at wala rin kayong malalapitan, huwag na lang kayo umuwi. Yun po advice ko lang. Kanya-kanya tayong pananaw. Sa nakita ko lang, marami akong kaibigan na ibang lahi. Nagme-message sa akin, ang bansa nila magulo. Nagsisisi siya. Ang mga Italian po naglalabasan dito sa Italy, nag-aalisan. Tayo naman nagpupuntahan dito. Kung saan tayo mabubuhay, iniisip natin na magiging maganda yung buhay natin, pupunta tayo doon. Nakita ko marami mga Italian po na nagpuntahan dyan, lalo yung mga pensyonado na nagpuntahan dyan dahil ang sitwasyon po namin dito sa Italy, mababa ang salary basis namin, napakababa po, nangungulelat ang Italy. Kaya yung mga may kamag-anak na nandito, minsan hindi kayo matulungan, minsan nawawalan rin sila ng trabaho at mababa po yung kinikita namin dito. Respect sa ibang European country. Kulelat, halos kulelat po ang Italy. Pero, hindi naman nagugutom. Basta may tapang kang magtrabaho. Marami pong Italian din na nandito. Of course, kung may magandang oportunidad trabaho, hindi rin naman sila nag-aalisan. Pero marami po na nag-aalisan dahil nga sa crisis, sa totoo. Maraming nawala ng trabaho at lalo kung yung edad mo, hindi ka na makakita ng trabaho. Yun po, maraming Italian na ganun. Marami po akong Italian na doon sa pabrika, may edad na siya, 60, babalik siya from manager, dating trabaho niya, naging warehouseman na lang siya. Just to earn a living, makasurvive, para matapos niya raw yung pension niya. Italian po siya. Hindi natin siya masisi. So, yun po. Isang payo ko lang sa inyo. Hindi ko habaan yung episode ko, pero naisip ko lang kasi kanina nga po nag-message yung isang kaibigan kong foreigner na nagtatanong siya kung may posibilidad ba na makabalik siya rito. Sabi ko, yun lang ang batas. Pag tourist ka, pagkatapos, pag expert doon, illegal ka naman, TNT, alis ka.
unless na makakita tayo ng yung mag-hire sa'yo for seasonal job. Yun, namimitas ng ubas, peach, apple. After 3 months, bago mag-expire, dapat may panibagong amo siyang makita para continuous yung permit of stay niya, bibigyan siya. Hanggang maging definite siya ulit. Marami pong ganon. Sakripisyo ulit. Start siya sa number 1. Dati po maganda na yung sitwasyon niya, kaya lang nanawa siya. Hindi ko rin siya po masisi sa ginawa niyang desisyon. Hirap. Naalala ko siya. Ang caregiver siya. Hanap ko siya ng trabaho, live-in. Kaya lang namamatay nga. Hindi naman habang buhay yung pagki-caregiver. Lalo hindi siya Italian fluent. Hindi naman siya makapasok sa mga institution ng yung mga matatanda. Kailangan ng diploma doon. Yun nga po, bandang huli naipasok ko siya ron sa sa mga nagpipintura ng mga building. Minsan may trabaho, minsan wala. Minsan may trabaho, minsan wala. Kaya ang hirap maka-establish, lalo pagka hindi ka graduate sa European country, wala kang diplomang hawak. Ang dami kong gustong tulungan, kaya lang minsan limited din dahil gawa nga ng bureaucracy at yung requisite din. Pagka yun nga, wala kang pinag-aralan na tinapos ng isang bagay, hanggang doon lang. Pagdating nyo ng ibang bansa, hindi naman yung punta ka ron, mag-aaral ka. Siyempre kakain ka. So ano mangyari? Magtatrabaho ka. Walang time mag-aaral. Ako talagang sinakripisyo ko lang po yung iba kong time noon. Sinisingit ko. Kaya yun, ang sabi ko sa inyo, yung isang episode ko, yung oras nyo, huwag nyo sayangin sa mga bagay na hindi ikabubuti ng kinabukasan ninyo. Huwag nyo sayangin yung oras ninyo sa mga taong hindi naman binibigyan pala ng pahalaga. So yun po mga advices ko sa inyo. Okay? So bago kayo iwanan yung trabaho ninyo sa ibang bansa, mag-isip muna kayo. Handa ba kayo? Matatag ba yung desisyon ninyo? May supporting pondo ba kayong hawak? In case man na kunyari magtatayo kayo ng business, in case man na bankrupt yon, naubos, may supporting pera ba kayong hawak? So yan po mga advice ko lang. Sabi ko sa inyo, ulitin ko, kung ako makakabalik nung unang panahon, siguro kahit magtinda na lang ako, wag lang ako lumabas ng bansa natin. Pero ito nga po, nandito na ako, so I have to continue my journey. Pero kung swertein pa, sa madaling panahon, gusto ko umuwi na rin. Okay po, dumako po tayo sa one word for Italian learning. Dalawang word po ang ireregalo ko sa inyo. Casa, paese. Bahay, bansa. Symbolic po yung bahay. Sabi ko sa inyo, kung iba pa rin yung uwi ka ng bahay mo o sarili mong bansa. Of course, hindi natin masisi yung katulad namin nag-migrate kami dahil nga po sa hirap ng buhay. At may iba-iba rin pong dahilan, hindi lang dahil sa economical situation. Marami rin mga Pilipino nag-aalisan sa bansa natin dahil may personal reason sila. Tulad ng Italian na nagpuntahan dyan sa atin, nandiyan sila. May personal reason sila. Yung iba, economical. Yung pension, hindi raw sapat yung pension nila dito. So, nagpuntahan sila sa mga bansang katulad sa atin. Siyempre yung 1,000 euro pag dinala sa atin, 60,000 pesos yun. Malaki, maubuhay sila. O yun po. Okay? Symbolic po, Casa Mia,
bahay ko. Tawagin. Dito po expression namin yon, casa mia. Or bansa ko, paese mio. Okay po, sa muling susunod, God bless at ngumiti kayo.